Good day mga idol! In this video, magkakare-karera tayo sa ahon. Ituturo ko sa inyo yung technique na ginamit ko para maging maganda ang pwesto natin sa ahon na yon. I-announce din natin ngayon kung sino yung nanalo dun sa ating previous contest, and syempre magpapa-contest ulit tayo ngayon for a chance to win a tower worth 3,000 pesos. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dino-document ko rin yung mga long rides namin, and nag-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! What's up mga idol? Yung videong ito, isinyut ito noong pang August 23, 2020. Unfortunately, hindi ko siya kagad na-upload kasi natabunan ng mga ibang video. Alam nyo kasi yon, di ba? Pagka nag-create tayo ng video, meron siyang sequence. So, ito kasi parang wala siya dun sa sequence na yon, kaya hindi ko siya maisingit. So, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na isingit yung karera na to. Actually, hindi naman ito karera. Ito ay long ride kasi August 23 is Sunday. Pagka Sunday, alam nyo na, di ba, long ride yung ginagawa namin. So, long ride lang talaga ito. Tapos, nadaan kami dun sa ahon, dun sa NAP. So, alam nyo na, di ba, pagka may ahon o kaya naman may arko, nag-uuna-unahan talaga yung mga riders, di ba? Hindi mo naman natin maaalis yun dahil mayroong competitive spirit ang bawat isang rider. Mayroong ibang rider na ayaw makipag-karera, so okay lang din naman yun. Pero, mostly, yung mga kasama ko na to, syempre, mga bata, mga ganadong makipagkarera. Lalo na ngayon na mayroong pandemic na limited lang yung mga karera na available sa amin. So, siya ay hindi actual na karera na 20-20 kung hindi siya ay impromptu race. Pero during this impromptu race, bibigyan ko na rin kayo ng tips kung ano yung ginawa ko para makaahon ako ng matino. Para kung kayo ay aahon din, meron kayong fighting chance, 'di ba? Para meron kayong konting edge dun sa kalaban ninyo. Tuturo ko sa inyo 'yon. So saan ba yung ahon na pagkakarerahan namin na 'yon? Dito 'yon mga idol, tingin tayo sa Google Earth. Sa Laur, Nueva Ecija. After ng Palayan City, makakarating tayo dun sa Laur, Nueva Ecija. Usually, nadadaanan na natin to pag nagpa-vlog tayo, pero hindi ko lang na-highlight yung area na to. So, ito siya mga idol, yung kapiranggot na ahon na yan. Nakikita nyo yung kurba-kurba na yan? Diyan yun mga idol. Yung sa bandang umpisa niyan, diyan yung pinakamatarik. Diyan yung 20% or 21% yata. So, yung mga newbie riders, naglalakad doon sa portion na yon. Pero, pagka matagal ka nang nagbabike, hindi mo na kailangan lakarin. Basta kailangan meron ka lang na low gear para hindi ka maubusan ng cambio at hindi tumirek yung pagsipa mo. Siguro kung newbie, 22-50, kayang-kaya yan. Kaya lang, medyo matagal yung pag-ahon, diba? Kita nyo, una pa kanan, tapos kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos, dun, yung pinakataas niya, yung pinaka-finish ay yung ulap na yon sa taas. So, ano natin, i-street view natin para makita ninyo. So, yan yung itsura niya. Dito, pag nakita nyo dito sa street view, kukunti yung puno sa paligid, diba? Kasi matagal na yung street view na yan. Pero pag mamaya makita nyo sa video, marami ng puno. So puntahan naman natin yung finish, yung kung saan matatapos. Dito, yan. Diyan matatapos yung impromptu karera. Street view naman natin yung finish. Yan. Wala rin puno, 'di ba? Kalbong-kalbo. Pero mamaya makikita nyo pagka nagkare-karera na, pagdating diyan maraming puno. Although hindi ko ma-highlight. Kasi nga, pagdaan ko dyan, hinihingal na ako. Kaya mga idol, natatanaw yung Laur sa baba. Makikita mo, mataas kasi nakikita mo, ang taas ng baba. Ang baba ng baba. Tama ba? Ang baba ng baba. Wow, kakaiba. Anyway, yan yung finish area mga idol. Pagkayari niyan, meron pang mga ahon-ahon pero putol-putol na. Kaya hindi ko na sinama doon sa karera na part. So yan tayo dadaan mamaya mga idol. Papunta ngayon tayo ng Palayan City kung makikita nyo. Kasama ko ngayon ay si Melo, ang sinusundan niya ay si Gideon, then si Nicole, tapos si Migs, then si Peter, tapos ako yung andito sa dulo. Sila yung mga kasama natin. Usually kasama rin natin sila sa 20-20 race natin, pero si Peter ang hindi natin madalas na kasama, si Sponsor Peter. Pa-sponsor naman ng bike, Mr. Peter Gunn. Nga pala,
habang papunta kami dun sa Nauson, merong sumabay na malalakas umahon. So hindi lang kami yung maglalaban-laban, kundi pati yung dalawang sumabay sa amin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung sino yung dalawa na yon. Napakalakas umahon, naka-big ring sila habang umaahon. Grabe. Idol, pay attention dito sa grade na nakasulat sa baba. Mas mataas yung number na yan, ibig sabihin mas matarik. So yung 3% medyo mababaw pa lang. Alam nyo ba, nung ako ay newbie pa lang, umahon ako dito sa ahon na to. Tapos nakikita nyo, diba? 3%, 4%, 2%. Alam nyo ba na naglakad ako sa ahon na yan nung bago pa lang ako? Ganon ako kahina nung nag-uumpisa ako, mga idol. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa pagka kayo ay nagbabike tapos medyo mahina pa kayo. Kasi eventually lalakas din kayo. Hintayin nyo lang yung pagkakataon na yon. Siyempre sa umpisa, habang build up pa tayo ng endurance natin, hindi pa tayo ganun kalakas. Pero cycling is an endurance sport, alam nyo yan. Kaya tsaga-tsaga lang, eventually lalakas din kayo. Yung paglakas sa cycling ay hindi siya one time, big time. Unti-unti yan nade-develop. Day by day, kada lalabas ka, palakas ka ng palakas. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kunyari, meron kayong mga ahon na ngayon nilalakad nyo pa. Eventually, mga idol, darating yung araw na kahit gaano pa katarik yan, kaya nyo nang ahunin yan. Basta tiwala lang sa process na maglalakas din kayo, basta't nag-e-ensayo kayo. Pero syempre, kailangan tama rin yung ensayo ninyo. Meron akong training program na in-upload kung hindi nyo pa napapanood yon. Basic lang naman siya, hindi siya yung masyadong complicated. Kung gusto nyong magpalakas, I suggest panoorin nyo yung training program na in-upload ko na yon. Marami nang natulungan yon, yung mga dating mga sa executive lang sumasali or yung mga dating mga mahihina, ngayon sumasali na sa elite, nagpi-PM sa akin. Nagpapasalamat kasi lumakas sila dahil dun sa training program na yon. Ilalagay ko yung link sa description ng video na to para makita ninyo. Pero syempre, panoorin nyo rin muna yung video na to para malaman nyo yung technique sa pag-ahon. So kakanan tayo ngayon dito papunta sa Aulo Dam. Meron ditong shortcut para mas makarating tayo ng mas mabilis doon sa may Bakaw. Pero tingnan nyo kung ano mangyayari. Meron palang checkpoint tapos ginagawa rin yung tulay dito. Kaya hindi tayo pwedeng dumaan. Sa? Oo, Tanawan. Sa? Meron daan dito, kabila. Yung kung makikita nyo po, may detour po doon. Ah, may detour. Oo. Sige, thank you, thank you. Hindi, doon tayo pinapadaan sa ano. Maraming lupa doon. Maraming lupa dyan. Lupa ka? Ano na lang. Tayo sa lupa. Laor na lang, laor. Ha? Tingnan natin. Oo, tingnan natin. Ah. Alam, mahirap na yung gagawin natin ngayon eh, kaysa sa reverse eh. Kaya na lang, reverse na sa tayo ulit. Mga 10. Oh, yan. Punta na. Sige. Game ako dyan. 10. Yabang. Baka isa lang, hindi kayanin. Tapos sasampu pa. Abangan ko na lang kayo sa taas. Tapos magbalik-balik kayo. Ay, message niya si Munyo. Pero last time na dumaan ako dyan, ginagawa talaga. Ginagawa ka rin tuloy dyan. So yun mga idol, imbes na dumaan kami sa day tour, didiretso na talaga kami ng Laor tapos magnanauson.
Yung detour na sinasabi ng mga tanod na nakabantay dun sa checkpoint ay dito, kakanan dito. Pero yun nga, since nag-decide na kami sa Laur, hindi na kami dadaan dito. Ang problema, yung checkpoint dun sa Laur, minsan mahigpit, minsan maluwag. Kaya hindi kami 100% sure na paladaanin kami dun sa checkpoint ng Laur. Nagbaka sakali na lang kami kasi ayaw naming dumaan dito sa may detour. Kasi dito, merong pang lupa. Dun sa Laur wala na. Pero merong matarik na ahon dun sa Laur. So may positive, may negative. Pero Laur kami mga idol. Tingnan natin kung makakatawid tayo sa checkpoint. Welcome to Baguio mga Lodi. Baguio views. 13 meter, 15 meter visibility. Anip mga idol, oh. Sarap mag-bike, delikado lang. Yan importante ang mga taillights. Taillights tulad yan. Ibang klase yung hamog na to mga idol. Bigla na lang siyang nag-appear out of nowhere. Kanina lang, di ba, napaka-araw na. Tapos bigla na lang ganito na foggy. Lusong pa naman yung part na to, kaya medyo delikado kung tatakbo ng matulin. Tingnan nyo yung lente ng camera. Unti-unti na siyang nababasa. Mababa na nga yung visibility dahil sa fog. Yung pang lens natin, nag-moist pa siya, kaya wala tayong masyadong makita. Nakita nyo si Melo kanina, nagtanggal ng shades, di ba? Kasi nga nababasa yung kanyang shades ng fog. Kakaiba ito, first time nangyari sa amin to, or nangyari sa akin at least, kasi hindi ako naka-experience na biglang maaraw sa isang part tapos biglang foggy dito sa may isang part. Tapos yung pagka-fog niya hindi yung manipis lang, napakakapal mga idol. Kaya nakakagulat din yung nangyari. Don't get me wrong mga idol, hindi ako nalulungkot kasi nagkaroon ng fog, ano. In fact, natutuwa nga ako kasi parang kakaibang experience. Yung usual na fog, yung medyo manipis lang pero ito napakakapal, para talagang nasa Baguio ka. Yung sa Baguio kasi minsan pagka talagang makapal yung fog, halos wala kang makita, kahit yung katabi mo hindi mo makita, di ba? Pero dito hindi naman ganun kakapal. Pero kakaiba pa rin kasi kung nakabike ka tapos tumatakbo ka ng matulin, ganyan yung kakapal yung fog. Medyo delikado. No? So first time na nangyari ito. Ito yung sinasabi ko na lusong. Matulin yung part na to. Tingnan nyo, hindi na kami pumipidal pero dire-diretso pa rin. Medyo nagloko yung GPS data dito. Hindi yan 33. Siguro nasa 40 yung takbo namin yan. Tapos magmamax yan ng 50 dito sa may gawing kurbada na to. Tapos may tulay. Paparating na tayo dun sa part na salupungan ng pangalan. So dito, pagka kumaliwa ka, papunta ng Bungabon, and then kumanan ka naman ay papunta ng Laur. So dun tayo, kakanan tayo sa papunta ng Laur. Medyo ahon lusong yung ruta bago tayo makarating ng Laur kasi dadaan tayo ng Bitukang Manok. Dun sa mga nakakapanood ng video ko madalas, alam nyo na yung ruta na to, diba? Medyo alun-alun ito, tapos dito nagkakapabaklasan. Tingnan natin pagka foggy kung magpapabaklasan yung mga riders na kasama ko. Pero ako chill lang ako kasi ni-enjoy ko yung paligid. Ano mo, kakaiba talaga, oh. Parang Twilight Zone nung mga napapanood ko, eh. Parang may mga multo na lalabas, ganun mga idol, 'di ba? Parang eerie ang feeling. Ang dami ring nagbabike, tingnan nyo, 'di ba? Ang dami natin nasa lubong mula kanina. So yan, kakanan tayo mga idol.
Ingat lang kasi nga may mabagal na biker. Wala na ako nagawa, dito na ako overtake sa kanan kasi alanganin. Kung mamemreno ako naman, baka maiwanan ako ng grupo. Akala ko nakatingin sa kaliwa, akala ko diretso. And just like that mga idol, wala na yung fog. Parang magic. Siguro maliit na area lang yung sinakop ng fog na yun. Baka ulap na bumaba, di ba? Di natin alam kasi first time ko na experience yun. Papunta na tayo ngayon ng Bitukang Manok kung saan madadaanan natin yung checkpoint na mahigpit. Tingnan natin kung makakaraan tayo ngayon. Last time kasi meron kaming kasama na medyo nakiusap. Pero ngayon wala yung kasama namin na yun, si RLM, si Boss RLM. Kaya tingnan natin kung makakaraan kami dito. Mabon. Parang gripo mga idol yung asa harapan natin. Bagay yung katawan naman parang tanker din ng tubig. Nga pala last time 'di ba nagpa-raffle tayo? Pues this time magpapa-raffle ulit tayo. Mamimigay ulit tayo ng gulong, yung GP5000 worth 3,000 pesos. Kailangan nyo lang ilagay dito sa comment section yung tamang sagot dito sa tanong ko na to. Ang tanong ko ay, sino ang may-ari ng Team Francia? Yan, ang simple, di ba? Lagay nyo lang sa comment section yung sagot and then pwede na kayong manalo ng GP5000 na gulong na worth 3,000 pesos. Usually at the end of the video, pinapasalamatan ko si boss. Kaya kung madalas kayong manood pero hindi nyo tinatapos yung video, mahihirapan kayong sagutin mga idol. Hindi ko siya usually binabanggit pero pagka binanggit ko siya, usually ay nasa near the end of the video, pagkayari ng karera o pagkayari ng ride. So good luck sa inyo mga idol. Sayang din yung gulong, di ba? Wala namang mawawala kung i-comment nyo yung tamang sagot. And syempre, paki-like na rin yung Facebook page ng Francia Cycling bilang munting pasalamat sa ating mga sponsors. Okay, balik na tayo sa ride. Malapit na tayo sa Laur kung saan mayroong checkpoint. Yun nga palang winner nung ating last raffle, i-announce natin pagkatapos ng karera dun sa tuktok ng ahon. So hintayin yung matapos mga idol para malaman ninyo. Huwag na kayo mag-skip, panoorin nyo na. Hoy, huwag ka sumasalubong, nakikita ka sa video. Ito mga idol, huwag nyo tutularan. Alan Isyugan. Kasi hindi pala. Haha, biro-biroan lang mga idol. Pero totoo yun, huwag niyong gagayahin si Alan. Kaya niya ginawa yun ay hindi naman blind corner, nakikita naman yung mga kasalubong. Pero ako hindi ko ginagawa yun mga idol. Kahit sa motor hindi ko ginagawa yun. Kasi syempre iwas aksidente tayo. Merong mga pamilyang nag-iintay sa atin. And the least we can do for them is be responsible on the road. May arang eka dyan. Arang eka dyan. Ayaw na, ayaw. Ilakauna na lang, baka makakasama. Ito mga idol, may share akong technique sa inyo pagka mayroong checkpoint. Mag-pretend kayo na as if wala lang. Usually, pagka ganun ang ginagawa namin, pinapadaan kami. Kasi parang biglaan lang yan eh. Bibiglain mo yung nakabantay. Pero minsan gumagana, minsan hindi. So, i-apply namin yung technique namin na to. Nakita nyo kanina, may nakasalubong kaming riders na dalawa. Pinabalik sila, hindi sila pinatuloy dito sa checkpoint na to. Pero, gagamitin namin yung technique namin na parang wala lang, dire-diretso lang kami. Tapos, siyempre, dapat hindi dikit-dikit, di ba? May konting social distancing na mangyayari. Saka maliit na grupo lang kami, kaya tingnan natin kung gagana. Eto na yung checkpoint. Oh, ayan na. Kaya mga idol. So yun, pinadaan kami mga idol. Hindi na kami pinara. Ewan ko kung ano, bakit. Kasi yung dalawang nakasalubong namin, hindi pinadaan. So, pero kami pinadaan. Siguro nakita na mga adults naman kami. Kasi yung kaninang dalawang rider, bata yung isa. Okay? Mag-ama yun. Si Jeric Macabata Jr. at saka yung kanyang anak. So, mag-ama sila, so bata, baka kaya hindi pinadaan. Pero ang ginawa pala nila, nag-U-turn sila, sumunod sila sa amin. Tapos ayan, nakaraan, mamaya makikita nyo, nakaraan din sila. And sila yung mga kasama namin dito sa ahon. Sila yung mga kalaro namin. Hindi naman talaga laban o hindi naman talaga karera. Pero testingan lang, di ba? Tulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina.
Sarap magbike. Sabi nga nung isang subscriber natin, pahingi daw ng sticker ni Ian How. Idol Ian, pahingi naman ng sticker, papadala ko sa kanya. Oh, foggy mga idol. Sarap magbike. Famous quote. Libot lang kami ngayon, Sunday. Gamit natin si Dare. Dare DSR. Sarap magbike pag ganito mga idol. Enjoy lang. Nandito tayo ngayon sa Laur, Nueva Ecija. Papunta tayo dun sa Tanawan, pero reverse yung dadaanan natin. Nasa kabila tayo umaahon. Dito tayo sa north side aahon, imbis na south side. Mas mahirap dito kasi parang mas maraming ahon. Ewan ko bakit ganun. Ahon kasi lusong, ahon lusong, parang ganun eh. Pero mostly paahon. Tapos mahabang lusong sa kabila. Eto na mga idol, lumalapit na tayo sa ahon. Nakasalubong na rin namin si Mario Ramirez. Umahon siya dun sa Nauson sa Santa Rosa side, and then bumaba dito sa Laur side, and then ngayon babalik na ulit siya. Sinalubong niya lang kami. Ganun kalakas yung partner ko na yan. At mamaya sa ahon, mauuna pa siya, tingnan ninyo. So without further ado, pumunta na tayo dun sa ahon at umpisahan na natin tong karera na to. Pasensya na at ngayon lang magsisimula. Sabi ko nga sa inyo, long ride ito eh. Nakasingit lang yung ahon sa dulo. So eto na yung ahon mga idol. Natatanaw na natin sa medyo kalayuan. Actually hindi na ganun kalayo yan kasi parang mga 300 meters na lang umpisa na ng ahon. Ang gagawin natin na strategy dito ay ipipacing natin yung ahon, pero hindi yung pacing na mabagal, kung hindi yung pacing na VO2 max intensity. Doon sa training program na binanggit ko sa inyo, na-discuss ko doon extensively kung ano yung VO2 max intensity. Yun yung more or less power mo na kaya mong i-maintain ng 4 to 5 minutes. Saktong-sakto kasi yung ahon na to, it takes usually around 4 minutes to 5 minutes depende sa kondisyon mo. So kung isasagad mo yung VO2 max intensity mo, sakto pagdating sa taas, ubos na ubos ka na. Sa pag-ahon kasi mayroong usually dalawang pacing strategy na ginagamit yung mga riders. Isa yung constant pace at yung isa naman yung attack and recover pace. Yung attack and recover, yan yung titirahan mo yung kalaban mo, tapos pagka naiwanan mo siya, magre-recover ka. Tapos itutuloy mo na naman yung atake. So parang variable, taas-baba yung power mo, taas-baba. Pero ang gagamitin natin ngayon ay yung constant pace na strategy. Tingnan nyo kung ano yung mas effective. So nakita nyo, pinindot ko yung aking Garmin, di ba? Isinet ko yung lap kasi magme-maintain ako ng power. Tingnan nyo yung gradient sa baba, doon sa ating screen, di ba? Nasa 9%, 10%. Pero hindi ganun ka-accurate yan dahil mas mataas pa dyan yung katotohanan. Kasi late siya mag-react, late yung gradient na yan. So sa pacing ko, tingnan nyo, medyo inuunahan ko na sila. Pero sila kasi, itong lalo na yung mga climber kong kasama, itong si Migs, saka si Mario, hindi pa sila nagpe-pacing ng malakas niyan. Asa normal pa nilang takbuhan yan. So tingnan nyo mamaya yung mga strategy nila kung ano ang gagawin nila. Dito rin kasi pagkaahon na matarik, yung drafting hindi masyadong effective kasi wala namang masyadong wind resistance. So kanya-kanya talaga to. Ang nananaig dito, lalo na pagka matatarik na ahon, ay yung mga magagaan. Yun, tumira si Giancarlo. Nakita nyo ba yun? Teka, replay natin sandali. Tingnan nyo yung gearing niya mga idol. Naka-big ring siya, grabe. Lakas. Si Melo at saka si Mig sumunod sa kanya. Parehong naka-small ring sa harapan mga idol. Kaya medyo mas matining yung ikot ng mga paa ng dalawang sumunod sa kanya. Malakas na climber yang si Migs, tapos malakas din si Melo. Pero more on attacking yung ginawang style ng tatlo na to. More on the attacking pace, di ba? Etong si Mario naman, si partner, more on pacing din. Constant pacing ang ginagamit niya. So sunod lang ako sa kanya. At this point, nasa 400 watts yung ginagamit kong power para lang makasunod kay partner. Pero hirap na hirap ako dyan mga idol.
idol, kasi nga ang VO2 max ko ay sa 320 lang, medyo na over ako. Pero okay pa rin kasi hindi ako nag 500 or 600 watts kasi yung mga umaatake, ganun yung usual na pacing nila. Ang nangyayari kapag constant yung pacing mo, at least alam mo na aabot ka hanggang sa taas. Nag-over ako ng konti pero hindi pa rin ako yung hingal na humahagok, 'di ba? Kaya ko pa rin tiisin. Si Melo, nakita nyo kanina, sumabay siya doon sa umatake kay Giancarlo at saka kay Migs, 'di ba? Ang nangyari, medyo tinamaan siya. Kita nyo, si Melo yung sinusundan ngayon ni partner. So ngayon, didikit ako sa kanila kasi nag-recover sila. Ako naman, constant yung pacing ko. So tingnan niyo na yung effectiveness ng constant pacing. Kasi dire-diretso kayo at hindi kayo bumabagal, hindi kayo tumutulin. Yung umaatake, yung attacking pace, tingnan nyo si Melo, tinamaan siya noong sumunod siya doon sa may dalawang rider na nasa harapan. Yung dalawang rider, attacking pace pero malakas talaga sila. Yun talaga yon mga idol, 'di ba? Kasi si Giancarlo, napakagaan niya. Sa patag kaya kong iwanan si Giancarlo, pero pagdating sa ahon, dahil sa sobrang gaan niya, hindi ko siya kayang abutan. So ayan, si Melo, attacking pace na naman ang ginamit kasi naka-recover siya, tapos nung naka-recover siya, nakagkaroon siya ng energy ulit para tumira. So ako naman, dahil nag 400 watts ako kanina, kinailangan kong mag-recover dito sa konting banayad na ahon na to. So yun ang ginawa ko. So tingnan nyo ulit, hindi ako titigil, didire-diretsuhin ko lang din yan. Umuubo-ubo na ako, narinig nyo ba? Sobrang laspag na rin dahil matagal ko nang hindi ginawa yan. Dahil panahon na yan, August 23, wala pa ako sa kondisyon yan mga idol. Medyo nag-uumpisa pa lang ulit tayong lumabas. Ayan yung si Jeric Macabata Sr., yung tatay ni Giancarlo. Ang ginawa niya, nakatutok lang siya sa likod, tapos ngayon meron siyang opportunity dahil nag-recover ako, meron siyang opportunity para tumira. So mamaya hahabulin natin siya. Eto na si Melo. Dahil tumira siya, eto tinamaan na naman siya bago dumating dun sa pinaka-finish line natin sa taas. So ang gagawin natin, tututukan lang natin siya tapos mag-maintain tayo ng constant pace. Ang gagawin natin, pagka malapit na sa taas, re-remate tayo mga idol kasi wala ka ng tinitipid na power bago dumating sa taas. So constant pace, tapos pag malapit na sa taas, atake. Yun yung pinaka-strategy ko na ginamit. Tingnan niyo kung ano ang mas okay sa inyo, kung yung mag-constant pace kayo or yung attacking pace. So yan, meron pa akong anaerobic power na natitira. So, meron pa akong pang-atake kasi hindi ako nag-over kanina na masyado, 'di ba? So, ito yung final finish line. Ewan ko kung sino nanalo sa amin ni Jeric or ako, hindi ko alam kung sino nanalo, pero ang alam ko, nauna yung tatlo sa harapan, si Mario, si Migs at saka si Giancarlo. Ang nangyari doon, inabutan din ni Mario si Migs at saka si Giancarlo bago dumating sa taas. Ito rin yung kagandahan ng Strava mga idol. Kung wala pa kayong Strava, I suggest you install it on your phone. Ito yung result ko sa Strava nung araw na yan na August 23, 2020. Ang naging oras ko sa ahon ay 4 minutes and 48 seconds. Napakalayo dun sa pinaka-best time ko ng April 14, 2018 na 4 minutes and 18 seconds. So, merong diferensya na 30 seconds. Imagine that, napakahaba nung 30 seconds na yun mga idol. Talagang wala lang tayo sa kondisyon ng araw na yan. So, at least alam natin na kung tayo ay nasa kondisyon, makakasabay tayo kay Migs tsaka kay Giancarlo. Yan din ang inam ng Strava mga idol kasi meron kang historic background ng iyong kondisyon. Hintayin nyo mga idol yung content ko kung paano lumakas sa ahon. Ando na yung video, kumpleto na, pero hanggang ngayon hindi ko pa na-edit kasi wala siya sa sequence katulad ng sinabi ko sa inyo nung umpisa, di ba? Yun nga palang nanalo dun sa ating raffle ng GP5000 na gulong. Nandun siya sa may Facebook page natin. Doon ko ipopost mga idol. I-click nyo lang yung link sa may description sa baba sa aking Facebook page and makikita nyo na kung nanalo kayo ng gulong or hindi. Ang ginamit ko para ma-determine kung sino ang nanalo ay yung YouTube comment picker. Random siya, ibig sabihin wala akong kinalaman kung sino ang nanalo.
Nakasave yung video sa akin kung gusto nyong makita kung meron kayong reklamo. Papakita ko sa inyo yung video para maniwala kayo na wala akong ginawa para siya ang mapili. Salamat nga pala sa ating mga sponsors, kay Champ Bike PH, kay Dare Bikes, kay Carbonation Cycling, Tri-Peak Bearings, and K Plus Helmet. And syempre sa aking team sa Team Francia. Maraming salamat mga idol sa pagsuporta. Salamat sa panonood mga idol. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing. Please comment, like, and share na rin para mas marami pa tayong biker dudes na matulungan. Ang goal ko talaga sa channel na to ay matulungan ang mga newbies at mga intermediate riders para mas mabilis silang ma-develop as a rider. Hanggang sa muli! Peace!